ating butihing Arsobispo, ang kanyang kabunyian, Cardinal Tagle, ay ipinararating po ang malalimang pagninilay. Tulutan po ninyong tapusin ko ang presentasyon nito sa ngalan po ng Roman Catholic Archdiocese of Manila at sa ngalan na rin po ng buong Ecclesiastical Province of Manila. Wouldn't it be wiser, therefore, to boost tourism, cultural architectures, and to restore old historical sites and buildings rather than build on reclaimed land to the detriment of the livelihood of people and the environment? The money for reclamation can better be spent for increasing and improving basic services to the people and for the protection of our ecosystems that can enhance ecotourism, employment opportunities, and above all, restore ecological balance. Our basic position is based on the question: will the projected economic gains sufficiently and justifiably compensate the damages in life, ecosystems, and property in the future? And at the end, who will benefit from the perceived questionable gains and the culture of gambling, prostitution, greed, and materialism that could emerge? Is this the legacy we want to leave to future generations? Then, we appeal to you to be with us in responding to the call of Pope Francis. Please, I would like to ask all those who have positions of responsibility in economic, political, and social life, and all men and women of goodwill, let us be protectors of creation, protectors of one another, and of the environment. For the Diocese Archdiocese of Manila and the whole Ecclesiastical Province of Manila. Thank you. Maraming salamat po, Monsignor Mel David. Ngayon po, tawagan po natin ang representative ng Alliance for Stewardship and Authentic Progress. Isang makakalikasang umaga sa ating lahat. Ako po si Dr. Giorgio Carabeo, Presidente ng Parañaque Development Foundation Incorporated, isa sa mga accredited NGO na nakaupo sa City Development Council at isa sa co-convener ng Alliance for Stewardship and Authentic Progress. Sa pangalan po, ito po ay nabuo nung una pa lamang na nabalitaan namin na meron na tayong planong reklamasyon na ang apektado ay yung Freedom at Long Island o ang Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area. Nagbuo ang grupo kasama ang simbahan, kasama ang mga eskwelahan, at higit sa lahat, kasama ang mga pamayanan na rin ng mga urban poor at saka ang mga kabataan. Dahil sa kanila ipapamana kung ano man ang kalikasan ating iingatan o wawasakan at kung anumang klaseng development ang ating ipapasa sa kanila. Kami po ay nakisangkot sa research, sa information dissemination, sa legislative lobbying. Kasama po namin yung dating Congressman Olivares, na ngayon ay mayor, na nagpatawag siya ng inquiry sa Congress hinggil sa proseso na nangyari at nabigyan ng Environmental Compliance Certificate ang reclamation ng Lapapachea. Doon po ay nagtapos sa isang resolusyon na iimbestigahan ito hanggang sa sana ay iwaksi na yung permit na yon. Nakakalungkot sa Parañaque, hindi lamang po itong SM ang ating pag-uusapan, hindi lamang yung Lapapachea, kasi dumadami pala ang reclamation projects. Kaya natutuwa man kami ngayon sa pamamagitan ng PP Committee, Private Partnership Committee na nagkaroon ng konsultasyon. Ngunit nalulungkot kami. Dapat sana ang konsultasyon ay noong nagkakaroon ng resolusyon na
Ang polisiya pala ng ating LGU ay reclamation. Bagong Paranaque na kampanya noon, tandang-tanda ko pa sa mga pag-ikot, no to reclamation. First 100 days na ipasa ang resolution accepting the proposal for the expanded 200 hectares ng SM land. Opo, yung 100 at yung sa La Papachea ay noon, pero ngayon, bagong Paranaque. Bago, big, business and environment friendly. Baka naman po ang balanse natin ay pang-business at hindi pang-environment friendly. Ang reclamation po is an environmental disaster. Kahit dictionary ang basahin nyo, it is an irreversible phenomenon. Tambakan mo ang lupa, magiging lupa na yan. Nasira mo na yung kalikasan, nasira mo na ang matres na pinagpupunlaan ng mga isda na siya nating pangunahing source ng protina. Kaya meron usapin ng kalusugan. Paranaque, veterano na sa reklamasyon. Wala ang coastal road. Dati noong kami, diyan nagsuswimming, Holly Beach, Agoma, etc. Nagkaroon ng reklamasyon, doon unang nakatikim ng pagbabaha. Paano nyo masisisi ang mga tagapalanyag? At paano nyo may aapis sa amin kahit na mayroong technical advancement? Ang unang tanong, sige, yung mga liquefaction, masusolusyonan yan. Pera rin yan. Tataas ang halaga ng lupa. Bakit ba kailangan sa reclaimed area pa tayo magtayo ng ating negosyo? Kakaunti na ba talaga sa diyabang hindi na mamapunan ang siyudad ng Paranaque na ibang paglalagyan ng negosyo at kailangan pa tayo magpahamak ng ating mga kalikasan? Mataas ang investment. Siyempre, aasahan mo, mataas din ang investment return. So, pataas din ang presyo. At kanina ba yun? Gastos hindi natin yan kahit sabihin mo, initially ay gastos ng mga proponents o meron mga private partners. Yung sa usapin sa pagbaha, Pasay hindi daw binaha. Paranaque binaha tayo ang number 1. First na dineclare under state of emergency, habagat lang ito. Wala pang bagyo. Wala pang Pedring noon na nilusob ng storm surge miski US Embassy. Pero, yung EDSA top, ilalim ng LRT ay hanggang Baywang. Yung likod ng Pasay, ang Marikaban, likod ng harap ng mga Lasal, harap ng Benil. Saan kaya galing at saan kaya ang pinagmulan ng baha? Ngayon, mahirap hiwalayin na SM, may 200 meters, isla siya. Pagkatapos hiwalay siya doon, hindi babahain ang Paranaque. 3 ang reclamation project sa atin. Notice to proceed na lang yung La Papachea. Kung hindi pa sa effort ng butihing Senador Villar na meron pang writ of kalikasan. Kung yun ay matuloy, doon pa lamang makikita natin ang bunganga ng ilog ay magmumustulang straw na lang. Tambak pa ang ating mga creeks na hindi pa natin yan nalilinis, na hindi pa natin na ang Paranaque River. Yung ating mga drainage system, maganda ang efforts ngayon ng ating bagong alkalde at nagpe-prepare na. Pero hindi pa natin natetest yan. Disaster ang idudulot nito kahit ikaw ay pumikit. Pumikit ka, bangungot ang mangyayari sa iyo pag naiisip mo itong mga reclamation projects. Business-wise, ganun na lang ba tayo magaan ng 57 billion versus lang sa sinabi ni Dr. Rosa Perez na 8 billion ang contribution sa economy ng buong Manila Bay. Ito ba ang ating magiging parameter for development sa bagong Paranaque? Wala bang ibang solusyon para sa nakikita nating problema ng kahirapan dito? Yung mga trabaho na sinasabing so many millions at meron tayong resolusyon na 40% sa city ay kukunin, yung bang 40% na yun ay all times, yung bang mga trabaho na yun ay bibigay ng permanent at regular, ang SM ang auto ng contractualization.
Ang SM ang nag-reclamation doon sa Cebu City, bumaha. Okay, contiguous siya. Miski dito sa Parañaque, nang tinayo ang SM Sukat, baha. Ano ang garantisado na, ano ang garantiya para sa mamamayan? Hahayaan na ba na lang tayong parang tayo laging nag-i-eksperimento? Ay, bumaha, sige, sosolusyonan natin pagkatapos ng baha nyo. Sino dito ang nakapag-reimburse ng expenses nila nung nilibog ang kanilang bahay, rent, simpleng mga appliances, TV, etc.? Minsan lang bahain, disaster ka na. Pagtimbangin natin ngayon, kwentahin kaya natin, yun kaya ang research natin. Sama-sama kaya tayong magkwenta lahat ng mga binahan ng karaang habagat. Magkano ang ginastos natin? Yan ba ay ginastosan ng gobyerno? Yan ba ay pwedeng i-reimburse sa SM kung ito ay mangyari muli? Kabuhayan ng mga mangingisda, nasa ICU na nga, halos pinatay na natin ang sektor ng mangingisda. Ay baka bumangon si San Andres, kaya siya ang patron saint ng Parañaque ay dahil sa ngalan ng mga pamamalakaya. Ganun na ba ang pagtingin natin sa ating mga mangingisda na sila ay dispensable na lamang? Sa ginagawang reklamasyon kung matuloy yung napapatseya, ang layo na ng pupuntahan ng ating mga mangingisda. Gasolina ang gagamitin niyan para sila ay lalong pumalaot. Dadagdag sa kanilang gastos, babawas pa sa kakarampot na kita nila. Hindi ko napakaanuhin dahil sa ASAP, ang ASAP po ay miyembro ng Archdiocesan Ministry of Ecology. Kami ay nakaupo doon sa lahat ng mga roundtable discussions from economic benefits, economic issue from the environmental issue. Ibabahagi na lang namin sa inyo, ipapakapirisip. Ito po ang formal na sulat ni Kevin Rodolfo, yung kanyang thesis. Ito po ang sulat ng mga obispo at siyempre alam ko po, may kopya na kayo. Pero ang idadagdag ko na lamang dahil kasama rin po kami sa network, meron pong mga nag-aaral ng mga legal. According po kay Attorney Golly Ramos, siya po ay isa sa convener ng Philippine Earth Justice at siya ay nanguna sa laban sa Cebu at sa Bohol kung saan pinagpagampayan nila na hindi natuloy ang reclamation sa Córdoba at sa Bohol dahil sa sama-samang pagkilos ng mamamayan. Apat lang ang puntong binigay niya. Why reclamation projects undermine the people and the planet and the rule of law? Ang reclamation ay produkto ng martial law era kung saan ang mga sirkumstansya at ang legal system ay ibang-iba. Diktadurya. Walang lugar sana itong vastly threatened megadiversity country and most vulnerable to disasters sa isang panahon ng demokrasya, quote-unquote. It destroys ecosystems and our rights written in the Constitution, particularly karapatan natin sa isang malusog at balansyadong ekolohiya na kung saan tayo ay pwedeng mabuhay ayon sa ritmo at harmoniya ng kalikasan. Translation ko na po yun. In English, our right to a healthful and balanced ecology in accord with the rhythm and harmony of nature guaranteed in the 1987 Constitution and the Philippine commitment to protect biodiversity and fragile habitats through various multilateral agreements. Fragile habitats. Dapat nga tayo ay natutuwa, naggagalak, nagmamalaki dahil meron tayong Las Piñas Parañaque critical habitat kung saan ito na lang ang natitirang forest or mangrove forest at bird sanctuary. Yung mangroves na balita naman natin, yan ang nagligtas doon sa mga ilang portion ng Tacloban at ng Bohol at miski ng Iloilo. Hindi ko po lubos at hindi namin lubos maisip na nung ginawa ang resolusyon ay parang naniguro ang ating mga butihing konsehalis na hindi maaapektuhan ang critical habitat kahit siya ay SM reclamation. Parang sinabi niyong
isla nga siya, hindi siya parte ng Manila Bay at hindi siya ganun kalapit sa mga bakawan. Idagdag pa mismo yung proposal, hindi natatakpan ang critical habitat, malamang 200 meters din mula doon, ang gawin nilang proyekto. Pero environmentalist, may tamang timpla ng tubig, ng alat, at ng tabang na nanggagaling sa ulan para mabuhay ang mga bakawan. Elementary student, alam po iyan. Anumang galaw natin sa malapit sa critical habitat, meron at merong epekto. Hindi man ako technical person, pero kung ako ay makikiramdam at ako ay makikibahagi sa kalikasan, mararamdaman ko merong epekto yun. Pinotektahan tayo ng mga bakawan laban sa mga malalakas na surges. Ipasalamat sana natin ko kasi kung wala yan, baka kami sa Palanyag matagal ng lubog. Panahon ng climate change. Ang reclamation, according to the DNR classification, is an environmentally destructive and an environmentally critical project. DNR na mismo ang nagsabi. Kaya pag ganun, critical pala at destructive yun. 15 days, gagawa tayo ng resolusyon at sabi, okay ang reclamation. Ngayon, swerte tayo nagpapatawag ng konsultasyon pero hindi natin nabanggit ito noon. Pangalawa, sa batas. Ang reclamation displaces fisherfolk who enjoys preferential rights to access their traditional fishing grounds. May karapatan ng ating mga mangingisda, ang ating mamamalakaya sa tubig na public. Tatabunan mo, magiging private. 51% paghahatian pa ng PRA at ng LGU. Asa ng karapatan ng ating mga mamamalakaya? Asaan ang public interest? Asaan ang preferential option for the poor na isinisigaw ng simbahan? May 2 santo, Vatican II, Church of the Poor, katatapos lang nung linggo. Kay Katoliko man tayo o hindi, common sense. Pangatlo, recent laws require the integration of climate change and disaster risk reduction and management of all policies, projects, and programs of government by strengthening ecosystems and resiliency of the people. Strengthening the ecosystems. Paano nakaka-strengthen ng ecosystem ang reclamation? Yung malalaking pangsangga ng baha, hindi babahain ng reclaimed area, pupunta yan dun sa walang protection. Naka-attend ako ng consultation ng Manila Gold Coast, pinagmamalaki nila sa Manila, hindi kayo babahain. Kasi ang deflector ay papunta ng Paranaque. Ang drainage system ididikit sa Paranaque. Hindi pwedeng pag-usapan ng isang reclamation na nag-iisa. Kailangan ito ay buo. Buo din ang pananaw sa pagtingin sa tao. Yun ang ating goal. Ito ba ay para sa kabuuang pag-unlad ng tao? Sino ba ang tao? Lahat tayo may karapatan, hindi iilan. At pang-apat, at tanong pa nga natin, dito sa local government unit, meron na ba tayong climate change plan? Nakaupo ako sa LEDAC, wala pa. Naging nanay ko, umaten pa ako ng LEDAC noon para lang malaman at maisingit ang polisiya na ito. Disaster management, climate change mitigation, hindi reclamation, parang awa na. At pang-apat, gaya na ng sinabi kanina ng palagi namin nakakasama sa TRA, good news na yung nasa NEDA. At good news yung sinabi mo dun sa local government code. Dahil first, we should first comply with the local government code requirements. At isa sa government requirements, magbabago tayo ng teritoryo, magbabago tayo ng boundary.
Konsultahin nyo naman ng tao kung sabihin nyo dadagdagan nyo ito o babawasan. Dahil ang issue ng boundary, ang issue ng domain ay issue ng mamamayan, hindi issue ng konseho lamang, hindi issue ng PRA, hindi issue ng SNP, Ayala o kung sino man. Ang lupa at ang dagat ay sa mamamayan. Ang kalikasan ay para sa lahat. Nilikha para sa kapakinabangan ng lahat, hindi sa kapakinabangan ng iilan. Mahirap kalabanin ng kalikasan. Baliin mo to. Bali ang ating kinabukasan. Kaya sa amin, sa Alliance for Stewardship and Authentic Progress, maliban sa mga nasa adna ng mga ilang nagsalita kanina, nais lang nating ipaalam sa inyo. Kami ay para sa pag-unlad ng bagong Parañaque. We are in need to promote economic development. However, reclamation is a wrong solution. The Philippine Coastal Management Guidebook, produced by a composite of government agencies, including the DNR and DILG, advises that reclamation should be done as a last resort. Hindi yung barya-barya nag-reclamation tayo. It should be done as a last resort when suitable terrestrial sites are not available. Ngayon ang panahon ng urban renewal, pagkatapos tayo papayag sa reclamation, parang backward tayo, barbaric. Reclamation is irreversible and causes serious and permanent damage to coastal ecosystems. Reclamation ignores a comprehensive and integrated coastal management plan. Matagal na akong humihingi sa city, meron ba tayong coastal management plan? Yang bang dagat na yan ay nakaplano talaga sa atin na tabunan yan? O yan ba ay pinaplano natin para mas lalo maging produktibo? Without an integrated coastal management plan, papasok ka ng reklamasyon? Asaan ang lohika? Wala pa tayong comprehensive flood control program, pagkatapos reclamation ang ating pag-uusapan. I don't think that is a definition of good governance. The promise of business and employment opportunities cannot obscure the need for an integrated plan where total human development of all citizens is foremost. Bagong Parañaque, God-centered at opportunities for all, hindi para sa ilan. Kaya kami sa ASAP, sa alyansa ng mga simbahan, Katoliko man, Protestante o miski hindi naniniwala sa Diyos, basta naniniwala sa kagalingan ng tao, mga eskwela, mga sektor pangkalusugan, mga sektor ng mga teacher, at higit sa lahat, sektor ng pamayanan. Nakikinig kami sa kanila. We call on the national leadership and the Parañaque City government for transparency or for continued transparency, for utmost transparency and people's participation at all levels of decision-making process. Knockdown na agad kami sa council resolution Knockdown na agad ng mga previous administration that they approve reclamation of all areas. Congratulations, we have this consultation. I hope ito na ang magiging norm ng bagong Parañaque. This decision-making process and participation is a right guaranteed by no less than our 1987 Constitution, unless gusto nyo ng tsa-tsa at alisin na rin ito. We echo our people's sentiments. Number 1, stop the planned reclamation of Manila Bay in Parañaque and the whole of Manila Bay. Repeal the city resolutions that allow for such reclamation projects. Pass a city resolution declaring a moratorium for at least 10 years. Kailangan naman tayo ang haba na ng reclamation process dito, mula CCP hanggang sa Marina. Meron ba tayong makitang dokumento na sila ay nag-assess, na ito ang naging epekto, na talagang bumunga ang ekonomiya nila, talagang nagtamasa
ang mga mamamayan ng mga lugar na to at nagtamasa ang maraming Pilipino? Wala. Walang baha sa reclamation area. Pero yung Taft Avenue, sige, binabaha. Magkano ang konsumo ng tubig at kuryente sa mga tinayong reclamation areas? Mas maraming buildings, o matutuwa ka, maraming trabaho, marami rin water consumption, magkakaroon din ng traffic later, at yan ay parte ng governance functions. Sino ang gagastos nun? Ang SM? Ang proponents? Sa atin din yan. Magbibilang ka ng ganito pagkatapos gagastos ka rin pala later time. Hindi po mawaglit sa aking isipan noon ng panahon ng brownout. Na-spare ang SM skating rink habang tayong lahat nagtitiis kapapaypay sa init. Ganon din kaya ang mangyayari kapag maandyan na ang boom city at tayo ay kinakapos sa energy. Maggawa muna tayo ng isang komprehensibong evaluation ng impact ng lahat ng mga reclamation projects. Kaya po 10 taon, willing kami makikooperate. Nag-text po ang mga siyentista sa UP, yung pong mga nakita nyo kanina. Willing silang mag-sit down for an evaluation. At yun ang binabanggit ni Mr. Gary kanina, na sana yun muna maging pamantayan natin. Ang PRA is an on-hold status, nasa NEDA. Nakaupo kami sa technical working group ni Senator Villar, wala pang guidelines. Ano ba yung pinag-uusapan natin ngayon? Wala pa naman palang guidelines dahil under review. Magdidesisyon tayo kung tatanggapin ng SM o hindi, hihintayin ng SNP, hihintayin ng Ayala. Abay, maghintay na tayo ng matagal hanggat lahat ng systems ay okay. Sabi ng PRA sa LGU, gastos dapat sana ng local government unit. Hindi babakas sa isang pribadong entity. Alam niyo naman, kapag may investment, may return on investment. Iiwasan natin yung mga ganong okasyon na mangingibabaw ang isang interest over the other, kahit yan ay public-private partnership. Yung public sana ay manindigan sa tunay na public ang tao at ang mamamayan. Hindi lang kami papapatigil ng reclamation para patigilin ng reclamation. Open tayo, pero ito muna, ibalangkas muna natin lahat. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang mga epekto at ano ba talaga ang buti na naidulot? At habang tayo ay nag-aaral sa local government unit at miski sa national, let us focus on projects. Sige, dito tayo ang public-private partnership, kung okay kayo. Focus on projects that will preserve and develop the La Papachea. International yan. Ka-level ng Banawi Rice Terraces, ka-level ng underground ng Palawan, ka-level ng Nauhan, ka-level doon sa Agusan. Internationally recognized for protection and preservation. Tapos tayo ang unti-unting papatay. Ay international shame yan. Kahit yan ay SM Island, ang haling mabuti, hindi kami naniwalang walang epekto yan sa La Papachea. Ramsar site yan. Solve the flooding problems in Parañaque City now. Baka Hulyo, Agosto, dilubyo na naman. Develop the livelihood schools of our fisher folks, vendors, and other related sectors. Strengthen natin ang ating agri. Paano mapapahusay ang kabuhayan ng ating mga mangisa? Paano mas gaganansya yung ating mga mitigate the effects of climate change and promote disaster preparedness. Sana po yung munting tinig namin na kaya ko nilalakas. Dahil ganyan din po ang tono ng mga boses ng mga urban poor na aming nakakasalamuha. At sana, kahit sa konting panahon, ay naisatingin namin sila. Maraming salamat po, no, to reclamation.